lagi hanggat hindi ka tinatanong ng ating speaker or hindi ka tinatawag or hindi ka ina-unmute ng host or ng speaker, dapat nakamute ka lang. Alright? Yan. Para nakafocus ang ating speaker sa kanyang topic. Yan. Para di ma-distract. Yan. At syempre, dapat nakafocus ka din sa topic ng speaker. Dapat nagti-take down notes ka. Yan. Kasi may quiz mamaya pagkatapos. Sure lang. Para siyempre may ano ka review, di ba? Pagtapos nito, hindi naman lahat ng sasabihin ng speaker is masusundan mo or tatatak sa utak mo. Siyempre, makakalimutan mo yung iba kaya dapat mag-take down notes ka. Alright? O siyempre, nakikita ko nang ready na ang lahat at ready na din ang ating speaker. Ayan, so siyempre di ko na mapatagalin. Millionaire Circle, Millionaires Maker. Ayan, Cars Achiever, Condo Owner, and House and Lot Owner. Ayan, so bigyan natin ng milyon-milyong palakpak para kay Mentor Adrian Vito. Let's do this! Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Are you ready for the moment? Get ready to ride. Yeah, so good morning sa inyong lahat. Good morning. Good morning po. And good morning sa mga naka-off cam. Good morning sa Good morning po naka-on din cam. sa Yan, sumasagot yan. Gusto ko sumasagot. Kwentuhan na lang tayo dito, mas maganda. So, yan. Mas natutuwa ako pag naka-on cam ka. Pero kung bawal mag-on cam, understood yan. Pero kung hindi naman bawal mag-on cam, okay lang mag-open cam. Kahit naglalaba, nagluluto, wag lang naliligo. Censored yun, censored. Pag maliligo, tas naka-open cam. Dapat lahat naman, no? Wala namang nasa CR, no? Okay lang ba mag-on cam? Kasi pag naka-off cam ka, babanggitin ko yung pangalan mo. Diba? Para mag-on cam ka. Si Ace Ruiz, pwede ba mag-on cam? Yan. Pag hindi ka nag-on cam, babanggitin ko pangalan mo. Kasi dito sa cellphone ka, sa laptop ko, kasya 50, kasya 50. Kita ko lahat kayo. Diyan sa cellphone mo, paapat-apat, anim lang yata kasya dyan. Dito, 50 kayo, kaya wala kayong kawala. Kitang-kita ko lahat kayo. Pag nangulangot ka, kita ko rin yan. Isang araw, pagpapalagay pa ako ng malaking big screen dito sa condo para asin laki ng tao bawat isa. Dito kasi parang asin laki kayo ng daliri ko eh. So pag naka big screen na to, papagawa ko to para asin laki ng tao lahat kayo. Okay ba yun? So okay lang kung naka-open cam. Yan, kahit lalo kung nasa Pilipinas ka, open cam ka rin. Yan. Kung nahataw ka, pwede naman. Habang nahataw ka, nakikinig ka, pero mag-open cam ka. Basta naka-mute lang. So, para hindi ako ma-distract. Okay? Tapos, yun yung lagi kong sinasabi kahit noon paano, pag-aralan nyo, sa settings sa cellphone nyo, lagyan nyo ng pangalan, location, tapos pangalan ng team. Bawa, Adrian, Hong Kong, Millionaires. So, ako, pa-sample, ako, pangalan ko Adrian Vito, di ba? Si-edit ko niya yan. Siyempre, sabayan nyo na rin ako. Edit nyo na rin lahat ng pangalan nyo dyan. Okay? Sabay-sabay na tayo. Pindutin nyo na yung cellphone nyo. Rename. Ortigas. Duduktong ko yan, siyempre. Yan, para maging sample yung akin. Ortigas, tas Millionaires. MPI. MP. Millionaires. Yan, Millionaires na lang. Millionaires. Yan. So, mapapansin yung pangalan ko niya yun. Adrian Vito Ortigas. Millionaires. So, ganun din gawin nyo. Sabay-sabay tayo game. Para ano. Tapos, pwede mong gawin sa setting yan. Kasi pag dito mo ginawa yan, sa susunod na pasok mo, mawawala yung ginawa mo. Kaya dapat sa settings mo yung gawin. Pag walang Zoom meeting. Tama? So, ayan. Okay lang ba? Lahat tayo. Si Jenny. V8. Yan. Si Jenny. Hindi ka marunong. Oh. Paturo ka sa katabi mo. Tapos mag-mute ka para hindi ko naririnig na nagchichismisan kayo. Hindi ko yung chismis. Hindi ako marunong.
Buti na lang, di mo sinabi, pogi pala si Upline. Sana yun na lang narinig ko, no? Pogi-pogi pala ni Upline. Tapos narinig kita, hindi ka pala nakamute. Mag-mute ka para hindi ko marinig. Yan, okay na ba? Ready? So, siyempre gusto ko, masaya tayo. Okay, ayoko na may nakaseryoso dyan. Maghapon ka na nga nagtrabaho, diba? So, kung sa Middle East ka, TikTok, 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 alas 6 ng gabi dyan. Ay, tama. Last 5, tama. 6 o'clock nga ng gabi. Tama ba? Tama ba? Thumbs up. Kung 6 p.m. ngayon dyan sa Middle East, thumbs up. Kung tumama ako, thumbs up. Yan. So, nandiyan dyan na ba yung mga amo nyo? Thumbs up. Siyempre, para mas mabilis kaysa i-chat mo pa. No? Pero kung kaya mo i-chat mo na lang. Yes, sabi ni Christopher. Middle East, yes. 6 p.m. na. No? So, ano tong oras na to? Bigyan nyo ako ng konting pwede ka mag-mute. Kwentuhan pa lang to. Mamaya na ako magta-topic. No? Tanungan lang muna tayo. Ano to? Busy time mo to na humahataw ka, pahinga, ano to, sa mga Middle East? Ano yung ganitong oras? 11 ng gabi. Pwede May mo shut off. may nagtrabaho. Nagtatrabaho pero pwedeng mag-cellphone. Yeah, pwede. Maya, Yung mga maya pa ng kainan, yung mga, mga 8 o'clock yun, oras ng kainan dito. yan yung busy Hapunan. na. Busy na yan, no? Busy na yan. So, Busy na tamang-tama hanggang- ba, isang oras lang naman ako magsasalita dito, pinakamatagal na kalating oras. So, by 7:30 ng gabi, dyan, is tapos Yes. na tayo. Okay, kasi 8 o'clock busy ka na. Tama, yung iba dyan, pagdating ng 8 o'clock, busy pa rin or pwede pa nakababa sa cellphone? Paano ba yung status nyo dyan? Kakasimula Pwede pa lang yung iba 8 o'clock, kakasimula pa lang magkahanda ng mga pagkain ng mga Sabihin, parang maghihanda mo na yan. Yung iba 8 o'clock Oh. ang kain, iba 9 o'clock, ganun ba? Sa hanggang amin, 9, hanggang 8-4 dito sa 11 hapon. pa. Hindi Yan. pare-pareho kasi amo. So, ibig sabihin, no, maganda pala tong oras na tong 11 o'clock, no? Medyo libre kayo. Tapos anong oras yung wala na talaga kayong ginagawa? Yung tapos na lahat, average sa inyo is wala, tapos na lahat. Anong oras sa 12 Middle East? 12 o'clock ng gabi. 12 o'clock sa Dito. Middle East, 5 a.m. dito. 5 a.m. doon sa Pinas. Yan. So, yan yung wala na talaga. Tapos, kung 12 o'clock ka natatapos sa trabaho, anong oras ka natutulog? Sagot naman kayo lahat, kahit huwag lang isa lang, pwedeng 3, 5, sabay-sabay Dito sasagot. sa Doha, Qatar po ako. Kung alas 12 ng 9 gabi dito sa natapos Riyadh. ang trabaho nyo, anong oras kayo matutulog? 10 p.m. Mga 2 o'clock kasi mag-cellphone pa. Oh 2 my hours God. pa, no? 2 2 hours. o'clock. Iba, anong oras? Kung 12 o'clock ang tapos ng trabaho, anong oras ka matutulog? Grabe, 6 p.m. 6 p.m. Nahilo ko dun, 12 na nga ng gabi sa inyo, bigla naging 6 p.m. pa. Anong oras ka? Kung 12 ng gabi, tapos na yung trabaho mo, anong oras ka matutulog yan? 12 po, tulog na rin po. Oh, grabe, tulog ka agad. Pagtaas ng trabaho, tulog ka na agad. Grabe naman. Christopher, mag-ano ka nga ng boses dyan, sumagot ka na maayos. Anong oras, Christopher, anong oras natatapos yung trabaho mo? Christopher, maganda yung voice. Pindutin mo yung unmute tsaka mute. 2 o'clock po. Si Mary Ann. 2 o'clock. 7 ng gabi, tapos na yung trabaho mo. Ng gabi, opo. Ano yung 7 ng gabi? Philippine time, Middle East time yan. Dito, 12 o'clock. time dito sa Middle East. Middle East time. So kung 7 yan, ang tapos, Pag Pinas yan, 12 o'clock dyan. Sa Pinas, 12 Yan, o'clock. bakit, Christopher, yan, bakit nasa loob ka na? Hindi pa break time? O break time mo na? Out mo na? Out na. Okay. Anong oras ka nag-out? Anong oras ka nag-out? 6 or 7? 7. Ngayon, 6 pa lang. Out ka na? Anong Out trabaho na. mo dyan, Christopher? Anong trabaho mo? Ano po? Installer. Pwede ka bawal ka pang mag-on cam? Bawal pa? Madilim dito. Okay lang. Kahit madilim. Madilim. Okay lang kahit madilim. Mas madilim yung off cam eh. yung on cam tas madilim. May maaninag pa ako dyan kahit tamark. Kahit tamark.
Sabi, tapos na trabaho, kung madilim na, wala ka na sa trabaho niyan, Christopher, wala ka na sa trabaho. Nasa sasakyan. Sa sakyan, nagda-drive. Nagda-drive ka, bro? Hindi ko, ano lang, nakaangkas. Yan, sakay, okay. So, ibig sabihin, anong work mo dyan ulit? Ano po, installer. Installer, parang construction, installer, ganyan. Construct kayo. Ano lang kayo ni? Basta taga-kabit. Yun ang trabaho namin. Taga-kabit. So, yung mga may asawa, papasukin nyo. Tama ba, bro? Yung mga may asawang babae, papasukin nyo para maging kabit kayo, gano'n? Tama ba? Taga-kabit daw. Joke lang. Taga-kabit daw siya. Taga-kabit. Si installer, ano yung mga kinakabit nyo, bro? Mga cell site, mga aircon? Nasa ano kasi kami, palasyo. Ano yung kinakabit nyo? Anong kinakabit nyo? Bahay ng iba-iba. Minsan aluminum, minsan Aluminum. kinakabit. Ano na? Minsan bakal. Bakal. So ano yan? Bakal ang Anong specific kinakabit. yan? Anong specific job description mo? In construction, engineer, anong kayo? Ano kami, baka decoration kami. Decoration. Decoration. So parang interior design. More on interior design. Tama? Parang na rin po. Kasi okay. Anong bansa yan, bro? Sa amin. Sa ano po? Saudi. So bro, tas anong pangalan ng team mo? Team sa dito Anong sa pangalan ng grupo mo dito sa business natin? Anong pangalan ng kaya po yung upline ko si Chen. Sino? Si Wong Chen ang upline ko. Hindi mo alam anong pangalan ng grupo nyo? Hindi ko pa isado eh. Okay. So, aanamin nyo po yung pangalan ng grupo. Ilang buwan ka ng member, bro? Ilang buwan ka ng member? Dahil itong next month, naka-member na ako niyan. Kasi dito pa na po. Magjo-join ka pa lang. Magjo-join ka pa lang, bro. Lang. Okay, very good. So, advance welcome dito sa business natin, no? Natutuwa naman ako, no? Inaaral mong mabuti, no? Masipag kang umaattend ng mga training natin, tsaka mga meeting. So, buti na lang, no? Meron tayong ganitong Zoom meeting, no? Kasi kung hindi pa napag-pandemic, di natin matututunan tong Zoom, no? Dito tayo natuto sa pandemic, nagkaroon tayo ng pagkakataon magkaroon ng mga Zoom meeting. Dati, para magkaroon tayo ng training diyan sa Middle East, pumupunta kami diyan once a year. Grabe naman, once a year lang tayo magkikita-kita. Tapos taon, day off mo pa yun. Hindi na tayo nagkita. Hindi katulad nito, no? Zoom, pipindutin mo lang, kita kaagad tayo, no? Kahit araw-araw tayo magkita, walang problema, no? So, yun, Christopher, tama. Gawin mo yan. Pagdaot mo sa trabaho, alas 7 hanggang alas 12, meron ka pang 5 oras para maaral, magawa yung business natin. Tapos anong oras ang pasok mo niyan? Middle East time. Anong oras pasok mo sa trabaho bukas? Alas 7 din po. Umaga. Tapos ang out mo niyan, 5 ng hapon o alas 7 rin? 7 to 7 ka talaga? 6 to 7. 6 ng umaga. Hindi, yung time in mo talaga, yung time in card mo talaga, anong oras yan? 7 a.m. 7 ng umaga 7 ng umaga hanggang gabi. 7 to 6, okay. So, pero clear, no? So yung 6 o'clock mo, bumabiyahe ka. Ano yung ilang minuto yung biyahe mo mula work papunta sa tulugan nyo? 1 hour. 1 hour. So, ibig sabihin, 6 o'clock, wala ka ng trabaho. So, by 7 o'clock, nasa ano ka na. Ano bro? Naglo-load ka data or may wifi kayo libre? Data. Okay. Magkano sa isang buwan ng gastos dyan? Sa peso? Mga data. Peso, nasa 2.5. Nasa mga 1.5 siguro. Sa peso na natin yan, ha? 1.5 o 1.6. Sa pera na. Ayan.
So, napakaswerte ko naman no, na naging bahagi ka dito sa Zoom natin, no? Swerte ko, swerte mo rin na makita mo tong business natin, no? Guys, sa mga OFW, no? So, kasi kadalasan kasi pag OFW, puro babae nakikita ko. O, yan, may kakampi akong lalaki. Meron pa ba? Taas ang kamay, kakampi nating lalaki dyan na OFW. Puro babae kasi kalagi kadalasan kausap ko dito. Babae yata eh. Oo nga, eh. Sa isang araw magpalda na rin tayo kasi puro babae mga member dito. Ilan na anak mo, Christopher? Ano po? Ilan na anak Nagbago mo? 3. 3 yung anak ko po. Tatlo. Tatlo. So, gusto mo ba, Christopher, dumating yung panahon na yung kinikita mo dyan sa ibang bansa, kitain dito sa online business natin para hindi mo na kailangan mag-abroad? Gusto mo ba ng ganun, bro? Oo po. Gusto po. Yan. So, basically, Maganda po para yung mangyari yon, aralin mo, trabahuin mo to, seryosohin to. Okay? Generally speaking to everyone, no, mamaya babagsak ko na yung yung financial literacy for OFW. Okay, ang gusto ko lang muna is totally maintindihan niyo yung business na to, no? Christopher, no, siyempre ako, share ko lang, kwento ko lang. 2 oras lang ako umattend ng seminar, nagbago na yung utak ko. Kasi sabi dun sa seminar, hindi pa ako umattend, 2 oras akong bumiyahe, papuntang Ortigas. Sabi, 1 hour, diniscuss yung product, di ko masyado naintindihan kasi wala naman akong sakit, food supplement. Yan, mga products natin, may food supplement, may pampaganda, may insurance. Okay, meron din tayo na, yung mga Bibo, no? And soon, magkakaroon na tayo real estate. Yan. So, yan, thank you Christopher sa pag-interview ko, no? So, tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo, Salamat din bro, po. na mga training, tapos yan. Tama, unahin mo tong pagkakakitaan kasi kadalasan ng mga inuuna natin yung pagkakagastusan. Yung mga gastusin, nandiyan dyan lang yan. Hindi nawawala yan. Oo. So, ito po dapat ang inuuna natin. Tama, yung pagkakakitaan. And siyempre, Christopher, and speaking to all OFW dito, no, ang main goal natin po dito, hindi lang po makasali kayo. Kaya tayo nag-uusap dito. Araw-araw may mga Zoom tayo, 11 ng gabi. Hanggang last may 11, may 3 a.m. din tayo, no? Ganun lang gagawin mo, Bok, Christopher, no? Attend ka lang na ganito, 11, that will be 5 p.m. dyan sa'yo. 6 p.m. pala dyan. And maganda, no? Yeah. By 12. So, ang babaguhin mo lang naman, Christopher, dati, ginagawa mo sa 5 oras bilang OFW, no? Kayo naman, meron pa kayo, at least, kung 12 o'clock ng gabi ang tapos ng trabaho nyo, siyempre, ang mangyayari yan, Lorena, interviewing kita. Bigyan ko rin ako ng konting idea. Ang OFW yung babae naman, anong oras ang tapos ng trabaho mo dyan? 11 po. 4 o'clock dyan sa Pinas, 11 dito Okay. sa Kuwait. 11 dyan sa Kuwait. Ulit. 11 dyan sa Kuwait. 4 o'clock dyan sa Pinas. 4 a.m. dito. Okay. Tama. Okay, kung 11 na tatapos yung trabaho mo, anong oras magsisimula bukas yan? Yung magigising po ako. Hindi, yung magsisimula ka na ulit magtrabaho na game na kagad. Mga 7 o'clock ng umaga po. Dire-diretso na Okay. po yun. Yan. 7 o'clock. So, anong oras ka gigising yan? 6 o'clock po. Dahil yun po yung oras Okay. ng So, paggising nung ko hindi sa ka alaga pa ko. nag-aim global, natatapos ang trabaho mo ng 11 o'clock, anong oras ka natutulog? Nung hindi ka pa nag-aim global, or hindi mo pa ginagawa yung powered consumerism, anong oras ka dati Minsan 12, minsan 1 o'clock. Yan. So, ibig sabihin, nagpapahinga ka lang ng 1 to 2 hours, natutulog ka na kagad. Dati. Ngayon, Yes. iba na. Anong oras ka na natutulog ngayon? Usapang Middle East time. Minsan natutulog po ako ng 2 o'clock dito. 2 o'clock ng madaling araw. Okay. Anong madalas? Always, ganun na po, palagi. So, ganito na, Lorena. So, tama yung ginagawa mo, no? At least, meron kang 3 oras na magawa yung business natin. So, gawin mo lang, 11 to 12, inaaral mo yung business. Yung 2 hours, ilaan mo to para mag-invite. Tama?
And guys, Yes ganito po. tuturuan ko kayo paano mag-invite. Siyempre, financial literacy, is kumita kayo. Dalawa yung gusto kong ituro eh. Yung paano ba kumita dito sa negosyo natin. And then, paano rin kayo kumita at makaipon mula sa sahod nyo para makapag for good kayo. Tama? Dalawa yung financial literacy ko. Yes So, po. yun nga. Bilang siyempre, gusto ko kumita muna kayo dito kasi kadalasan, yan ang mas importante, no? Yung kumita ka ng 10,000 to 20,000 monthly bago ka mag for good. Or makaipon ka ng 200,000. So, dalawa yung choices natin. Pwedeng parehas, pwedeng isa lang. Pwedeng nagbe-20 mil ka na buwan-buwan, hindi bumababa bago ka mag for good. Or kahit hindi ka pa kumikita, basta makaipon ka ng 200,000 mula sa sweldo mo sa trabaho at kita mo dito, is pwede ka na rin mag for good. So yun yung basic na labanan natin. Okay ba sa inyo yun? Yes po. Na makapag for good kayo? Okay? So, Yes. siyempre, Yes para po. makapag-join kayo, siyempre, may mga nagsasabi sa akin dyan, apply, paano ako, hirap ako maka-invite, ganyan. So, usually, mahirapan ka lang dito mag-invite kung hindi ka baliw. Alam mo ibig sabihin ng baliw? Alam mo ibig sabihin ng baliw? Yung pagsali mo, Yes. grabe, dalawa lang i-invite ko tong dalawang to. Pag nakakuha ng dalawa, itong dalawang to, makakuha ng dalawa. Kikita ka ng 18181818181 kahit natutulog ka. Kung naiintindihan mo yun, ako naiintindihan ko yun. Hindi pa ako member. Umatin pala ako ng seminar. Yung dalawa mapa-join ko. Pag may napa-join to, may 1818 ako. Tapos pag may napa-join na ganun, hindi 518 yan. Tapos may 10 gumanon. 10 18 yan. May 100 na gumanon. Eh di 118 yan. Guys, doon ako sobrang nabaliw sa business natin. Hindi pa ako masyado nakakapag-training pero 2 hours lang ako umattend ng seminar. Nakaintindihan ko na. Sabi ko, ang ganda pala ng name Global Networking. Kasi ang alam ko lang dati, pag naka-recruit ka, may kita ka. Pag nakabenta ka, may kita ka. Medyo. Pag wala kang benta, wala kang recruit, wala kang kita. Kaya ayoko ng networking. Tama? Wala namang masama sa ganong negosyo, no? Pero hindi yun yung tema natin, no? Kahit wala kang recruit, kahit wala kang benta, kikita ka ng 1818. Baliw na baliw ako doon, guys. Kasi bakit? Ang negosyo ko po is restaurant, bulaluhan, tsaka cellphone shop. Okay? Nagbebenta ako para kumita ako. Pag hindi ako nakabenta, wala akong kita. Tama ba? Mga negosyante, ganon. Pag nagbenta Yes. ako, may kita. Pag wala akong benta, wala akong kita. Parang kayo. Kung hindi kayo papasok sa trabaho nyo, hindi kayo tatrabaho, wala rin kayo siseldoin. Tama? So, kayo guys, ang binebenta nyo po yung oras nyo, yung katawan nyo, yung katawan. Hindi yung hindi yung Yes. Yung extortion pagsiservice. Binebenta mo yung katawan mo, nagsa-service ka, okay? So, dalawa pa lang pwede mong ibenta. Products or service. Tama? Yung Yes oras po. mo, binebenta mo yung service. Tama. Pumunta ka ng talyer. Siyempre, wala ni-repair yung gulong mo, binulcanize. Well, di ka naman niya binigyan ng gulong. Pero nagbayad ka. So, nag-service ka. Tama? So, ganun din kayo po. So, sa mundong ibabaw po, para kumita ka, tama, negosyante o empleyado, nag-serve ka, binayaran ka. Hindi ka nag-serve, wala kang kita. Tama ba? Walang kita. Kahit Tama sa po. trabaho nyo, apply, mas Tama po. maganda yung trabaho ko. Dito, sigurado may buwan-buwan akong kita. Hindi rin sigurado. Kasi bakit? Next month, huwag ka magtrabaho. Wala ka rin kita. Wala ang pinagkaibang networking sa trabaho. Ang traditional business pala, no? Kasi ang networking, mamaya papaliwanag ko sa inyo mabuti para makita nyo sobrang ganda ng negosyo natin. Sa traditional, pag nakabenta po kami ng bulalo, may kita kami. Pag hindi kami nakabenta, wala kaming kita. Kaya rin po kayo, nagbebenta kayo ng oras nyo. Itong buwan na to, ibebenta nyo yung oras nyo, kikita kayo ng isang buwan. Tama? So, Yes. ang doktor, hindi pumasok, hindi nagserbisyo, wala ring sahod. Ang attorney, walang kaso, walang kita. So, ibig sabihin guys, dito sa mundong ibabaw pala, walang katapusang pagtatrabaho para kumita ka. Walang katapusang pagbebenta. Tama ba? Kaya wag po Tama. natin ayawan yung magbenta. Tama? Yes. Wag din natin ayawan yung mag-invite. Kasi yung invite, service yan. Yung magbenta, business yan.
Tama ba? Tama ba guys? Naiintindihan niyo po? Yes. Bebenta Tama po. ka ng product, negosyante ka. Nagne-negotiate ka. Nine-negotiate mo yung product mo. Binili ko to ng 500, binibenta ko ng 1,000. Negotiation yun. Tama? O, bili mo tong product ko, nine-negotiate mo. Tama ba? Kaya nagiging negosyante ka. Okay? So, malinaw, pag nagbenta ka, nagbebenta ka, nagiging negosyante ka. Okay? So, ito kagandahan ng negosyo natin. Hindi naman wala kang gagawin. Yung dalawang in-invite mo, magsiserve ka pa rin dyan. Ite-training mo yan. Sisiguraduhin mong naiintindihan yung marketing plan. Siguraduhin mong umate ng mga online training natin yan. May bayad at libre. Tama? Yung dalawang napajoin mo, hindi po natatapos yung trabaho mo doon. Kaya nga dapat aralin mo to. Kumbaga, guys, pag sumali po kayo dito para kayong mga businessman, nagpaparami kayo ng mga waiters. Nagpaparami kayo ng manpower. Parang yung restaurant po namin, no, dating Kariton Lugaw lang yon, 2-5 Kariton, tinutulak ng tatay ko. Okay, sila muna yung nagsaserve. Okay, yung tatay ko, tsaka yung stepmother ko. Okay, sila muna ang nagbebenta. Wala muna silang downline, wala muna silang waiter. Sila muna ang nagbebenta. Okay? Dumating yung time, may naghahanap ng isang ulam. Wala ba kayong kanin dyan? Puro lang lugaw. Nilagyan ng tatay ko ng kanin tsaka ulam. Nilagyan ng ibang ulam. Naging karinderya. Sila pa rin yung nagsiserve. Nagbebenta sila, pero sila pa rin yung nagsiserve. Dumating yung time, nagre-recruit na po kami. Nagre-recruit na yung tatay ko. Kumuha na siya ng isang waiter. Siyempre, pag dalawa lang kayo nagtitinda, dalawa lang ang pwede nyo ma-serve. Alay, kung dalawang may-ari, tas dalawang waiter, 4 na customer ang pwede mapaglingkuran. Tama? So, kumuha na po ng dalawang waiter. Tas di nagtagal, maraming customer, hindi lang 4. Naglagay ng 4 na waiter, 10 waiter, 20 waiter, 30 waiter, 40 waiter, 50 waiter. Hanggang po naging restaurant po siya. Nakuha niyo po yun? Restaurant po to, pero parang networking ang galawan. Nagpaparami ng waiter. Tama ba? Mapapansin mo ang mga restaurant, pag iisa lang ang waiter, konti lang ang kita niyan. Pero pag maraming waiter, malaki ang kita. Okay ba yan guys? Nakikita nyo? So ganun din guys yung nangyayari. Pag pumasok kayo sa business na to, para po kayong may restaurant. Okay? Pag nagtayo ba kayo ng restaurant, kikita na ba kayo kagad ng malaki o hindi pa? Natayo na yung building. May rep na, may lutuan na. Pero wala pang paninda, wala pang waiter, wala pang tagaluto, wala pang dishwasher. Kumikita na ba yung restaurant? Hindi pa. Sagot. Hindi pa. Pero gumastos na ba ako? Noon? Oo, Yes. gumastos na ako. Baka almost 5 to 8 million na yung nagastos ko sa construction ko. Pero nagrereklamo ba ako? Bayan? Hindi. 1 taon ako nag-construction ng building ko. O sabi natin 1 taon. Bayan, 6 na buwan ako, puro gastos naman dito. Wala akong kinakita. Umiiyak ba yung mga nagtayo ng restaurant? Hindi. Pag tinayo yung restaurant, 3 araw lang ba yan? O 1 buwan? O 6 na buwan? O 1 taon? Si Christopher, bigyan mo ko ng konting idea kasi siyempre nasa construction ka. Magtatayo mula lupa, tapos lalagyan ko ng restaurant. Bro, construction mula sa pader, CR, lababo, lamesa. Bigyan mo ko ng idea, Ilang Christopher. Kung gaano katagal bago matapos yon, Christopher? Depende sa 6 months, building. bigyan mo ng average. Pwedeng 1 year. 1 year. Go, bro, Medyo malaki yung pwedeng 1 year, okay. Bro, unang buwan, gagastos na ba ako? Hindi pa. Meron, gagastos na. Siyempre, 1 year. Puro gastos po. May pumapasok na ba na pera? Wala pa. May pumapasok na pera? Wala pa. Wala pa. Kasi 3 buwan na, bro. Eh. Puro palabas pera. May pumapasok na? Wala pa. Wala pa rin. 6 na buwan, bro. Puro palabas ang pera ko, bro. May pumapasok? Wala pa. Wala pa rin. 8 buwan na, bro. May pumapasok na pera? Wala pa. Wala pa rin. Wala pa. Ano? Puro palabas. Puro palabas. Puro palabas. Ano ba to? 20,000 o million yung palabas? Million na. Million. Million na Umiiyak yan. ba yun? So sabihin natin ang project ko is estimated. Maliit lang to. Medyo 8 million project na restaurant.
Tama. Nakita mo bang umiiyak? Guys, pag nagpapagawa ba ng restaurant yung mga may-ari? Sa No. puta, hindi ba ako kumikita? May 5,000, 5 million, hindi alam mo, hindi ba ako kumikita? Nakita niyo bang umiiyak yung mga nagpapagawa ng restaurant? Hindi po. Iyak na yan. Nagtatampo na, nagagalit na. Huwag na-scam na yata ako. Kasi naintindihan nila na nagtatanim pa sila eh. Nagko-construction pa. Tama ba? Yes po. Okay. Okay bro, natayo na. Okay, one year, naka 8 million na ako bro. Kikita na ba ako? Hindi pa. Hindi pa. Wala Hindi pang pa. ano. Bakit? Bakit hindi pa? Tapos na yung Hindi pa construction bro. nagsisimula. 8 million na yung nailabas ko. Simpleng bungalow lang to. Hindi pa building to kasi mga building, malaking pera yan. Ito lang, Kung may ginagawa ko sa likod na building is 45 floor. Hindi ko na ma-compute eh. Yung sinasag-usapan lang natin, maliit na negosyong bungalow lang bro. After 1 year, 8 million na yung nilabas ko. May papasok na bang pera sa akin? Wala pa. may papasok na dyan. Kung mayroon na Hindi. Natapos pa lang. Wala pang ano. Wala pang paninda. Wala Rep pa. na. Wala pang mga waiter. Wala pang mga cook. May Wala pa. papasok na pera. Wala pa. Ha? wala pa rin. Wala pa. So yun guys, Kasi- ang nakita nyo umiiyak yung may-ari, hindi? Hindi po. Nakita mo magkikwit na, bayan, isang taon na, hindi pa ako kumikita. Sara ko na lang kaya to. Ganun ba sila magsalita? Hindi po. Kasi Hindi. naiintindihan nila yung pinasok nilang negosyo. Guys, ganun din po kayo. Saka sakaling 1 year na, 3 months. Pero madalang mangyari po yung ganun ha. So meron dito, narinig ko, Ablan, 3 buwan na ako dito, di pa ako nakakaroon. Umiiyak na 3 buwan pa lang. Yung negosyante nga, 1 taon na eh. 8 million na yung nilabas, di man lang umiyak. Ibig sabihin, kailangan nyo na kasi maintindihan itong negosyong pinasok. Tama ba? Yes. And then, pag nagtayo ka ng negosyo ng restaurant, meron bang mag-guide sa inyo? Wala. Mayroon. Hindi. Magtatayo ka ng restaurant, Christopher. May mag-guide ba sa'yo? Wala mag-guide. Kaibigan mo, i-guide ka, hindi. Kung may kaibigan ka, pwede kang Hindi, i-guide. kaibigan mo lang siya. Pero wala siyang restaurant, i-guide ka niya, hindi. Depende. I-guide ka niya Kung sa mag-guide business. ka niya. Hindi ka niya i-guide. Walang gano'n, walang mag-guide. Guys, pag nagtayo kayo ng negosyo, walang mag-guide sa inyo. Sariling sikap po to. Kahit may kaibigan ka pang may restaurant, hindi ka i-guide niyan. Tama hindi? Bakit? Busy ako sa negosyo ko. Tama, Tama na. Baka kalabanin mo pa ako. tama. Kahit malayo kang negosyo ko, Kasi- hindi kita i-guide. Kasi bakit? Aralin mo ng sarili mo yan. Tama hindi? Yes, Tama tama po. nga. Tama? Yung nanay mo, i-guide ka ba niyan? Best friend mo? Walang mag-guide sa inyo. Kasi bakit? Negosyante po ako, kaya alam ko po yung takbo ng negosyo. Nagtayo po kami ng restaurant, nagtayo ako ng cellphone shop. Wala kahit isang tao mag-guide sa'yo. Wala ring tutulong sa'yo. Guys, ganun sana, ganun din po kayo dito sa business natin. Kung sakasakali, kasi ako, pagsali ko dito, mga 1 buwan lang ako ginaid ng upline ko, pinabayaan na ako. Tinuloy ko to. Wag kayo, ganun din po kayo guys, pag pumasok kayo dito sa networking, para po kayo nagtayo ng restaurant, wag po kayong masyadong umaasa sa nag-guide sa inyo. Swerte nyo, meron kayong upline na katulad ko. Swerte nyo, merong upline na ibang nag-guide sa inyo, no? Sila Kyle, kung sino yung mga upline dyan, no? Sino ba yung mga ibang upline nyo? Gina-guide kayo step by step. Swerte nyo. Pero dapat walang usapang ganyan. Pag sali mo dito, bahala ka dapat sa buhay mo. Tama? So guys, ang gusto ko maintindihan sa inyo, sana maging Tama. katulad po kayo. Kahit walang mag-guide sa inyo, self-study po kayo dito. Kasi ganun po yung business. Okay ba yun, guys? Kasi Yes. nangyayari sa iba, Ablan, Tama. 2 taon na ako dito, wala ko na nag-guide sa akin, paano mag-invite? Ang ganyan, wala akong recruit, di lang pa kay grupo ko. Kasi yung upline ko, pinabayaan mo. Guys, kahit pabayaan ka ng upline mo, pwede ka pa rin yumaman dito. Kasi pwede ka naman mag-research eh. Pwede ka naman magtanong-tanong. Alamin mo yung sino yung upline ng upline mo. Oo, nag-quit yung upline mo. Alamin mo kung sino yung upline. Alamin mo yung isa pang upline. Alamin mo yung isang upline. Tapos pwede mong
hanapin yung Facebook no Doc Ed ka ba, Doc Ed? Lahat na po ng upline sa dire-diretso pag ano, wala na po. Pwede kang magtanong sa mga may-ari. Tama ba? Nakuha niyo po yung ganon? Pero if ever wala ka mapagtanungan, hanap ka pa rin. Tama ba? So, ganun din sa business, no? Katulad yan. Nagtayo ka ng cellphone shop. Kinakaibigan ko yung mga may pwesto dyan sa Alabang. Kunyari, pwede ba bumili ng backlight siya? Siyempre, hindi ka naman niya ituturuan paano mag-backlight. Tinuruan ko, paano ba mag-backlight? Bili ka lang ng manual dyan. Ganun. Hindi ka niyan igagay na, halika dito. Halika. Turuan kita kung paano mag-backlight. Wala pong ganun. Ako mismo inaral ko. So, ganun din po sana yung magiging ano niya po, bawat reaction. Hindi ka naman sinasabing upline, parang sinasabi mo, pababayaan mo lang kami. Hindi. Ang point ko lang, self-study po tayo. Tapos dapat maintindihan niya po, okay? So, kahit 1 year na, wala ka pang recruit, okay lang yon. Pero wag mong gagawin yon. Masyadong matagal yun. Hindi nangyari yun. Sa akin kasi guys, ganito ginawa, kwento lang, no? After 2 weeks na nag-join ako dito, nag-resign po ako. Kasi naintindihan ko, yung shop ko po ay kumikita lang ng 150,000 per month. Yung AIM Global, kada account. Guys, 1 oras pa lang ako kumate ng seminar, hindi pa ako member. Sabi sa seminar, isang account, pag may 2 napa-join, pag dumami ng dumami yan, maximum income yan is 18,000 sa umaga, 18,000 sa gabi. That will be 10,180 sa umaga, 10,180 sa gabi. Guys, baliw na baliw ako, 2 oras pa lang ako kumate. Grabe, 36,000 per day. Pag lumago tong negosyo ko, yung 1 account, pwedeng kumita ng 1 million. Guys, dun sa shop ko, hanggang 5,000 lang per day ang kinikita ko. 10 years in the making yun, ha? 10 years yun in the making bago ko hindi, 5 years lang pala. 5 years in the making, nagpa 5,000 ako per day. Tapos dito, sasabihin mo sa akin, kahit ba 5 years in the making, 36,000, okay ako dyan. 5 years kong tatrabahuin, magta-36,000 per day ako. Mas gusto ko yan kaysa doon sa 5,000. Kasi bakit? Na-experience ko po yung kumita ng 150,000 per month. 150,000 per month. Sakto lang po. Pero grateful po ako. At least malaki-laki. Kumpara sa trabaho, 20,000, 50,000. Sa akin, negosyo, 150. Yung tatay ko po, kumikita ng 2 million per month. Ang puhunan niya lang, kariton lugaw, 2.5. Tinulak-tulak, nilagyan ng isang ulam, nilagyan ng isang waiter, 2 waiter, hanggang naging 50 waiter. Kumikita ng 2 million per month. So yung mindset ko guys, pag pinapatakbo ko tong networking, parang cellphone shop, tsaka parang restaurant. Oo, alam ko to, pararamihin ko lang yung waiter ko, tsaka cook. Nga lang, pagkakaiba dito, sa restaurant, yung 50 waiter na po yun, wala pong pag-asang yumaman po yun. Kami lang po yung yayaman. Dito, 50 dito sa mga nakikinig ngayon, ay grabe, hindi na tayo 50. Nasa 120 120. tayo yayaman. Palakpakan naman natin, di ba? Grabe, palakpakan naman natin. Grabe, breaking in the record. Kanina 50 lang. Nagulat ako, 122 na tayo. So, yun yung pinaka-importante, guys, no? 120 dito magkakakotse. 120 dito magyayaman. Yun po ang nagustuhan ko dito sa business natin. Yes, Prof. Huwag ka maingay dyan. Mute lang. Fine. Sinunod pa lang. Pinasublidak? Sabila. Mute lang. Technical, paki-mute. Ilocano. Tsaka mawatan. When? Tsaka mawatan, supportanta ka. Yan. Technical, paki-mute lang po. Okay, so yun po yun ang kagandaan ng business natin. Makinig kayong mabuti, Pwede pa rin ako magpatakbo ng restaurant. Yung restaurant po namin yun, running pa rin. Family business yun . Yung cellphone shop ko, sinat-down ko na po yun. Dito na lang po ako nagpo-focus. And for 13 years, hindi pa ako nagbi-business ng iba. Ito po yung gusto kong business. Kasi bakit? Kahit businessman, traditional businessman po ako, bakit ko gusto tong networking? Kasi bakit? Nung isang araw lang, nandiyan sa tayo, kailan lang, mga last year or last month. Ako kasi madali akong magtayo ng negosyo traditional, restaurant, kainan, kwek-kwek, yung car wash, mga paupahan, kayang-kaya ko magpatayo na ngayon. Nga lang iniisip ko, ako lang yung yayaman. Nakuha niyo yung point? So sabi ko, may nakita ko dyan sa Taytay, yung kariton na kwek-kwek, nakakita na po ba kayo sa tabing kalsada yung nagbebenta? Yung merong kulay orange na malaking itlog. Tama ba? Ang tawag doon, kwek-kwek.
Sabi na, hindi yun kwek kwek pek pek yun. Hindi kwek kwek yun, hindi pek pek. Grabe naman to. Kwek kwek. Bingi naman pagkakarinig nito. Kwek kwek po yun. Tapos, ang kinikita, in-interview ko yung nagbebenta nun. Sabi, Brad, magkano kinikita nito? Nagtitindero lang po ako dito eh. Magkano benta mo sa isang araw? 2,000. Magkano kita nun? 1,000. Pero minsan daw, pag malakas, 4,000 daw ang benta, 2,000 daw malinis. Sabi ko, doon na lang sa 1,000 ang kita. Sabi, kinumpute ko agad mga kabis partner, kung gaano ka utak negosyante ako. 1,000 isang araw kinikita. Kinumpute ko agad in 30 days. Aba, 30,000 yan Magkano po? Tinitigan ko yung kariton. Kung magkano abutin. Magkano kaya magpagawa ng ganitong stainless na ganito? Masama ang kwek-kwek. Masama ang kwek-kwek? Masarap yun. Anong masama? Yung isang masama, pag malaki na, pag maliit, hindi pa mali. Mga tao talaga, no? Pag ano, no? Pag nakakita ka ng bata, nakahubad, walang salawal, hindi bastos. Pero pag malaking tao na yon, tas walang salawal, bastos na. Paano nangyari yon? Pag maliit, hindi bastos. Pag lumaki na, bastos na, no? Kasi minibigyan nyo ng mali siya. Kasi yung maliit, alam mo, hindi ka anuhin. Yung malaki, aanuhin ka na yan. So, katama ba? Huwag tayo yun. Kasi ba't napunta sa kwek-kwek yung usapan. So, yun, kinocompute ko guys, no? 1,000 sa isang araw. Sabi ko, 30,000 sa isang buwan. Magkano tong kariton na to? Estimate ko guys, 10,000. Tignan nyo kung paano ako mag-isip. Negosyante talaga eh. Eh kung 10,000 yan, 10 kukuhanin ko. 100,000. Magkano kikitain ko? Kinumpit ko kagad. Yung 30,000, isang kariton. Kung 10 yung kariton ko, aba, 300,000 sa isang buwan. Biglang nag-isip pa ako, paano kung 20 yung kariton ko? Aba, 600,000. Aba, paano kung 40 yung kariton ko? Aba, 1.2 million ang kikitain ko. Tingnan nyo 1.2 million ang kikitain ko. Ang puhunan ko, 400,000. Tama? 14 kariton ang bibilin ko. 400,000. Tama? Sangayon ba kayo doon? Iraran ko na. Sige, tama. Kukuha ko ng 40 kariton. Bigla ako napatigil. Ikita ko ng 1.2 million per month. May 40 kariton. Wala. Negosyante, di ba? Iniisip ko, pag gabi na, umaga na, paparada na yung 40 kariton sa bahay ko. Lahat yun ako may-ari. 1.2 million ako. Walang masama doon kasi negosyante ako. Pero naisip ko, kariton yung nakapark sa bahay ko. Ako lang yung mga yumayaman. Yung nagtitinda, 250 to 300 lang sila per day, hindi sila yumayaman. Bigla ako nag-isip, mas maganda pala yung networking. Bakit? Sa bahay ko, 50 kotse ang nakaparada. Lahat ng downline ko may kotse na po dito. Palakpan naman natin, di ba? 50 na po. Tama? So kaya nagwa 1 million ako per month. Sabi ko, mas gusto ko tong networking. 50 kotse nakapark sa bahay ko, nagwa 1 million ako per month. Tama ba? Kayo, ano gusto nyo? 50 kariton? Nagwa 1 million per month ka? O 50 kotse? Hindi mo kotse yun, kotse ng downline mo na yumayaman na. Nagwa 1 pa yun. Guys, sumagot kayo sa akin. Anong gusto nyo? Sumagot kayo. 50 kariton o 50 kotse ang nakaparada sa tapat ng bahay mo? Ha? 50 kotse po. Yan, 50 kotse. Kaya wag na po kayo mag-traditional business. May iba dyan. May dating bagong dating dito na magtatayo ka ng sari-sari store tsaka karinderya. Wala pong masama magtayo ng sari-sari store tsaka karinderya tsaka restaurant kahit factory pa yan. Ang tema dyan, ikaw lang mayaman dyan. Hindi katulad dito sa networking, yung downline mo ang yumayaman kaya yumayaman ka. Nakuha nyo guys? So dito ngayon, nasa 125 po kayo dito. Imagine niyo po lahat po kayo magkakakotse dito. Wow. Imagine niyo lang guys. What if lahat po kayo dito magkakakotse? Tama? What if lahat po kayong umaattend dito kumikita ng 500 to 1 million per month? Okay ba sa inyo yun? Thumbs up? Sarap naman ng ganyan. Naka-open cam na lahat. Kanina naka-off cam. Okay ba sa inyo lahat dan dito? Thumbs up kung masaya ka ba kung kumikita ka ng 500 to 1 million per month? Thumbs up, thumbs up. Ganyan ka lang pag malungkot ka. Pakialam ko sa inyo. Wala naman mangyari sa akin.
Thumbs up pag nararamdaman mo at masaya ka na mag 500 to 1 million ka, thumbs up ka, thumbs up. Yung hindi magta-thumbs up, bala kayo sa buhay nyo. Thumbs up, dali yan. Ah. Si ano naman, si John Lloyd, sabi ko thumbs up, hindi ganon. Thumb lang, sabi ko thumb, hindi fingers. Fingers, so gumanon siya, fingers. Thumbs up, ganito, dali, sunod kayo. Tita Salona, hindi sumasali. Nakatitig ka lang sa akin. Alam ko, gwapo ko. Pero sabi ko, mag-thumbs up ka. Kung okay ba sa'yo na ang ganyan lang, kala, hindi siguro ako kita nito. Kita ko po kayo lahat. Kung nagta-thumbs up kayo, hindi. Sabi ng isa, sinupsup yung daliri. Sabi ko, thumbs up, hindi thumbs up. Bingin ito. Nakaganon yung isa. Parang bata. Sabi ko, ganito, thumbs up, hindi thumbs up. Magkatunog yun. Pero hindi magkaparehas. Thumbs up, hindi thumbs up. Game, patingin. Okay ba sa'yo? Masaya ka ba kung magpa 500 to 1 million ka dito per month? Thumbs up? Dalawa daliri. Pag isang daliri, 500 lang. Pag dalawang daliri, 1 million, 2,500 dyan. Yan, Yes. patingin. Si Marcelina, kala mo, di ka kasali dito. Pag ganyan, tayo-tayo ka, nanonood ka. Kita. Thumbs up ka dyan. Hindi ka naman naghuhugas ng pinggan dyan eh. Sali ka, thumbs up. Kita, Marcelina. Ayun, may binampot na. Sige, trabaho ka na. Biglang namlansya eh. Biglang namlansya. Yung mga namamlansya, wag na mag-thumbs up. Understood yan. Pag may trabaho kayo, wag kayong mag-thumbs up. Masunog yung pinaplansya mo dyan. Kasalanan ko pa. Thumbs up sa mga pwede lang. Sa mga hindi, kasali pa rin kayo. Pero understood. Wag lang nang tititig. Si Joanna Palulan, isang thumbs up lang. 500 lang gusto mo. Ayaw mo 1 million. Thumbs up, dali. Gusto ko lahat makita. Thumbs up lahat. Tita Salona, yan. Sali ka, akala mo, di kita kita. Yung mga naka-off cam dyan, bahala kayo. Di ko alam kung naka-thumbs up kayo, hindi eh. Ayan. Si Jelly, hindi na kailangan mag-thumbs up kasi namamlansya. Ayan. Thumbs up lang, wag ibababa, dali. Gusto ko lahat makakita na thumbs up. Ibig sabihin, naiintindihan mo yung sinabi. Ito si Noraisa, akala mo, di kita nakita, painom-inom ka pa ng kape. Mag-thumbs up ka dyan. Isang kamay lang yan eh. Dalawa, 500 lang yan. Thumbs up, ganun. Sa isang kamay, dalawang thumb kaya dyan. Ibang klaseng nilalang ka. Sa isang kamay mo, merong dalawang thumb. Siyempre, isang kamay, isa lang. Ginanon nyo. Ano yung isa? Hintuturo na yun. Hindi na, ito yung thumb. Okay. Dali, thumbs up. Yan. So, maraming salamat. So, guys, yun yung pangarap ko, guys. At yun yung trabaho. Baba na. Si Jay Mariano, sabing thumbs up ang ginawa talaga eh, bro. Thumbs up, hindi thumbs up. Jay Mariano, ikaw yun. Hindi pala nakagano na sa harapan niya. Akala ko nakapasok eh, kaganyan lang kasi nasa harapan eh. Okay, so yun guys, yun yung pinakamaganda sa negosyo natin guys. Lahat po dito tayo may karapatang yumaman. Nga lang, depende sa conforme. Depende sa kondisyon. Depende sa pagkakaintindi mo. Kung naiintindihan mo to, tatrabahuin mo talaga buong puso mo, buong isipan mo, buong kaluluwa mo, buong katawan mo, mangyayari talaga. Pero kung ang ginagawa mo, yung utak mo nagdududa, hindi yata ako yayaman dito ha. Grabe na yun. Mag-iisip ka na lang, negative pa. Nag-effort ka na lang, pahirap pa. Dapat kung mag-iisip ka lang din, yung payaman ka na. Okay ba yun guys? So, ang pagyaman dito, hindi mo kinakailangan pogi ka, kompletong ngipin mo, bakla ka, tomboy ka, matalino ka, may pinag-aral. As long as may pangarap ka at nag-member ka dito at gusto mong tumulong sa kapwa, yun yung pinaka-key point dito eh. Pag ikaw yung taong makasarili ka, gusto ko yung pamilya ko, matulungan ko lang, basta matulungan ko yung pamilya ko, matulungan. Makasarili ka, ang bagay sa'yo, 20 mil, 50 mil lang ha, mais ka. Huwag ka nang mangarap ng 1 million. Pag ang iniisip mo dito guys, yung pamilya mo tsaka sarili mo lang, hanggang 30-50 lang kikitain mo dito. Pero pag ang iniisip mo, gusto ko maraming taong yumaman dito sa business ko. Gusto ko lahat ng downline ko magka-coaching. Gusto ko 100, 300 sa dalam ko magkaroon ng coach. Bagay sa'yo mag 2 million to 5 million to 10 million. So, ibig sabihin guys, the more na marami kang taong iniisip na tulungan, the more na malaki kikitain. Pag makasarili ka, iniisip mo lang yung sarili mo, magkikwit na ako dito, hirap-hirap pala nito. Iniisip mo lang yung sarili mo. Pag nag-quit ka, tatandaan nyo to guys,
pag nag-quit ka, kawawa ang 1,000 OFW na sana mapapa-for good mo. Kung magtutuloy-tuloy ka sana dito, titiisin mo yung hirap, di magtatagal yung dalawa mo dadami, dadami, dadami. Makakapagpauwi ka ng 1,000 OFW. 1,000 OFW magkakakotse sana sa ilalim mo. Eh dahil makasarili ka, nahirapan ka lang, inaway ka lang ng upline mo, hindi ka lang inispilooberan, hindi ka lang chinat, hindi ka lang nireplyan, nagtanong ka magkano yung C24/7, hindi ka sinagot, nag-quit ka na. May ganun kaya, no? Ang upline ko, tinatanong ko magkano yung project, di mo lang ako sinereplyan, nag-quit na. Makasarili, sayang, no? Imbis na sana maraming lalabas na magpo-for good sa ilada. Tama ba? Sana ganun po kayo lahat mag-isip. Wag na wag po kayong mag-quit Tama. kasi wawa ang sana. Tama, Christopher, no? Kung tinuloy-tuloy mo, kung itutuloy-tuloy mo to, hindi ilang pagiging makasaril, no? Pag nagne-networking ka pala, ang iniisip, para ka palang konsihal dito, para ka palang presidente, para ka palang mayor, ang iniisip mo yung kapakanan ng kapwa, iboto nyo ko. Eh, datingan kala nyo, para akong mayor, no? Kasi lahat ng tao gusto kong tulungan. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa ibang bansa, pati ibang lahi, guys. Buong mundo, ha? Wag niyo sabihin sa akin pati yung ibang planeta. Para kang tanga nun pag sinama mo pa ibang planeta. Yung mundo lang, ha? Si Tita Lorena, tatawa-tawa dito. Guys, nagjo-joke lang ako para masaya yung kwentuhan natin. Baka sabi mo, parang tanga lang si Apple, pati ibang planeta, sinali ba? Hindi nga sinali, eh. Wala ba? May sinabi ba akong sinali? Ginagawa ko lang, guys, masaya yung kwentuhan. Gusto ko sana magseryoso, nga lang baka makatulog kayo. Kaya time to time nagpapatawa ako, ha? Pero hindi ibig sabihin nun, eng-eng din ako. Hindi. Nagjo-joke lang. Okay ba? So, okay ba sa inyo, guys? So, ganun, guys, no? Madali lang pong yumaman sa business natin. Bibigyan nyo ng puso, isipan, kaluluwa, katawan, tama ba? Kung paano kayo nagpapakahirap dyan sa ibang bansa, uulitin nyo lang dito. Ako, kung paano ko nagtrabaho bilang cellphone shop, bilang tawag dyan, yung bilang restaurant, ganun ko rin pinapatakbo to. Nga lang, ang tingin ko sa inyo po, kayo po yung mga waiter ko na yayaman dito sa M Global. Palakparan naman natin, waiter. Bakit kayo waiter? Tagahintay po kayo. O, tagahintay po kayo ng recruit nyo. Tagahintay kayo ng pagyaman nyo. Tama, lahat po tayo dito mga waiter. Ang Tagalog ng waiter, tagahintay. Hinihintay mong magpadala yung prospect mo. Hinihintay mo yung downline mong pasaway na isang araw maging leader na rin. Hinihintay mo yung 20 sa ilalim mo magkakakotse. Hinihintay mo, tama, maging patient ka lang dito. Ang laban natin dito is maghintay ka lang. Tama ba? Pero wag mo nang kantahin yung maghintay ka lang. Baka matulog kami lahat. Okay ba yan, guys? Sana naintindihan, so aralin yung mabuti to. Sana yung nangyari sa akin, mangyari din sa inyo. Nag-500 to 1 million ako, lahat kayo mag-500. And siyempre, ganito yan. Ito na, usapang seryoso na tayo ulit. Make it assure na yung sinasahod mo, ito na, papasok na tayo sa financial literacy for OFW, matutunan nyo po yung tamang pagpapadala. Okay, tinuro ko na sa inyo paano kumita, no? Mag-invite ka lang, aralin mo lang to, mag-invite ka lang, no? Hanggang sa 2 hours a day gawin mo to. 1 hour attend seminar, 2 hours nag-invite. Araw-araw ganun lang. Kuha ka ng marketer, yung mga apply mo, tanong yung apply, paano ba kumuha ng marketer? Siyempre, wala kang oras. Kukuha ka ng marketer sa kaliwa, marketer sa kanan, gagastusan mo yan. Kung baga parang siswelduhan mo. Meron kang waiter, meron kang cook, tatakbo yung restaurant mo dito sa Pilipinas habang wala kang time sa business. Kung wala kang time mag-invite, okay lang yon. Meron tayong marketer na ginagawa na sistema na very effective, no? Pero sugal pa rin, ha? Hindi porket, upline, grabe, kumuha na tayo ng marketer, ba't di pa ako yumayaman? Siyempre, parang ano yan, in the process pa yan. Ite-train pa natin tong mga marketer na to, ite-train, may mga uuwi, may iba nang iisa lang pagdating dito sa Pilipinas, pina-aeroplanahan mo, no? Sino na-experience yan, taas ang kamay. Pagka-aeroplano, biglang punta doon sa best friend niya sa Paranaque. So, kaya nga matindi yung screening po namin dito sa mga marketer na kinukuha namin na para maging downline nyo,
Sigurado ka ba? Pinapakiramdaman namin. Sinasayko naming mabuting boses kung nagloloko ba to, kung mag-iisa lang, seryoso ka lang. May mga tanong kaming ginagawa dyan. So, kayo naman, sana guys, intindihin nyo, no? Kung sasakali, kami rin, kung kumukuha kami ng mga marketer, hindi namin gusto na tumakbo yan, umalis yan. Siyempre, pag hindi kumita yung marketer, hindi rin kami kikita. Tama? Pares po tayo ng negosyo. Lahat ng tao sa ilalim gusto nating tulungan. Pag si marketer kumita, kikita ka rin. Kikita rin ako. So make it sure na lahat ng mga tao sa ilalim kikita. Pag hindi kumita yung mga tao natin sa ilalim, hindi rin tayo kikita. Tama ba? So napakaganda ba ng networking? Dapat maraming kumita sa ilalim mo. Dapat maraming masaya, maraming yumaman. Siyempre, hindi ka naman kagad yayaman dito. Sa umpisa, magiging masaya ka lang muna. Tama? Hanggang sa maaral mo mabuti to, hanggang dumami yung downline mo. Okay ba yun? So, intindihin niyo po yun, ha? Kung gusto mo, yung kapatid mong kuhanin mong marketer para siguradong hindi sayang. Hindi man mag-recruit, tumakbo man, pinakaya mo ng 2-3 buwan, hindi man makarecruit, okay lang, kamag-anak mo naman. Pag ibang tao, okay lang din naman. At least nakatulong ka. Ganun po yun, guys, ha? Ang networking para po tong restaurant, foundation, simbahan. Grabe naman, akala ko networking parang business lang to. Hindi. Para tong foundation. Kasi bakit? Para kang kumukuha ng mga scholar, no? Paaralin mo to, mga bata na to, gagastusan mo, gagastusan mo. Tama, di ba? Pag kumuha ka ng may papaaralin kang scholar, parang foundation is puro palabas, walang kita. Ganon din po yun, guys, no? Sa labas, may mga mayayaman kumukuha ng scholar, gagastusan yung estudyante. Walang kapalit po yun. Si Lord, si God nang bahala sa'yo bumalik ng blessing. Tama ba? Pag may taong tinutulungan ka, walang bumalik, okay lang po yun. Si Lord ang bahala mag-blessing sa'yo. Pag ikaw naman po yung niloko, sample lang, no? Huwag naman mangyari sa inyo, no? Niloko ka, may sumali sa'yo, niloko, pa siyempre, pag niloko tayo, siyempre, marketer, pag niloko tayo niyan, pagdating dito, eroplano, sabay punta na dun sa, nag-apply na pala ng trabaho dito sa Maynila. Isipin nyo na po yun, wag na po kayo na, grabe, niloko tayo. Isipin nyo po, nakatulong po kayo. Okay na yun. At least natulungan natin yung tao, makapaghanap ng trabaho sa Maynila. Mali nga lang yung paraan na ginawa natin, at least nakatulong tayo. Ganun po, guys. So, pag pumasok kayo dito sa networking, hindi yung Makakarma pag, rin siya. ano daw? Ano daw? Sabi? Makakarma rin pag taong na gano'n. Karma. Wag din mag-iisip ng karma. Ba't yan? Ganito, pag merong nanloko sa inyo, wag niyo isiping makarma. Isipin mo, tulong ko na po yan. Wag mo rin isiping, abuloy ko na. Masama po yun. Pag abuloy ko na. Di ba? Pag minangutang sa'yo, hindi ka binayar, abuloy ko na sa'yo yan. Wag ganun. Bad din yun. Kasi parang sinabi mo mamatay ka na. Sabi nga pag ang tao daw pinatay mo sa isipan mo, wala daw nagkaiba yung pumatay ka na sinaksak mo yung tao, tsaka inisip mong mamatay ka na. Iisa lang daw ng kasalanan yun, parehas daw. So guys, ganun yun guys. Pag niloko kayo, isipin nyo, tulong nyo na po yun. Okay? Huwag yan, makakarma ka rin, makakarma po. Galit ka eh. Makakarma ka rin, mamatay ka na. Huwag ganun, bad yun. Bura. So, kaya nga sabi ko sa inyo, ang networking, i-run nyo to na parang totoo talaga, business na kikita ka, gagastos ka, kikita ka. Siyempre, nagninegosyo tayo dito, siyempre, hindi pa naman tayo mayaman. So, gusto natin, kumita talaga. Tama? And siyempre, pag may natutulungan tayo ng mga downline na yumayaman, mga market, parang foundation yan. Apply, bakit sinabi mo parang simbahan? Opo, kailangan maging mabait din kayo dito. Kasi bakit? Mag-handle ka ng iba-ibang klaseng tao. May balasubas, may mabait, may walang utang na loob, may mapagpasalamat. Hindi naman lahat. May mapagpasalamat. May isa naman, in-invite mo lang, hindi ka naman naglabas ng pera, hindi naging pasaway, biglang yung ma-apply. Grabe, maraming salamat. In-invite mo ko dito, kundi grabe, ang ginawa ko sa in-invite lang kita. Grabe ka naman, taon-taon mo ko, araw-araw mo ko nagpapasalamat. May mga ganong tao. In-invite mo lang ha. Pinabayaan mo na. Pero talagang diniretso. Yun yung mga taong blessed talaga yun. Yun yung mga tao na bibiyayaan talaga na yumaman. Kasi bakit? Kahit hindi mo sila i-guide, talaga nagsusumikap sila.
Kahit hindi mo sila pautangin, talagang magbebenta sila ng product. Parang ako, kahit di ako pinautang ng upline ko, inutangan ko. Kwento lang to. Nagipit ako. Upline, pautang naman dyan. No? Hindi ako Ang gusto pinautang. kong utang, Oo, mga grabe. 200,000. Kwento lang to, kwento lang to. Kamaingay. Mamaya. Mamaya kwentuhan tayo. Mawawala ako sa kwento ko pag may singit ka. Meron na, di matagal na ako sa network. Bit-bit ko yung downline ko. Tara, utang tayo kay upline. Utang tayo kay upline. May pangangailangan lang ba? Tama? Utang. Kasama ko yung downline ko. Hindi kami pinautang. Makinig kayo mabuti para matutunan nyo yung tamang makajos na pagtugon sa bawat mga taong hindi ka tinutulungan. Hindi ako pinautang. Grabe, napaka-importante. Actually, hindi naman ako nanunumbat pero malaki yung pinasok ko na pera sa kanya. Siguro more or less mga kinita na ng upline ko. Siyempre, along the way, nagipit ako. Mga nasa 1 million na inakyat ko. Mayroon lang ako ng 10,000. Hindi ako pinairam. Tignan mo yung downline ko. Grabe naman yung downline upline natin. Ang laki ng pinasok nating pera sa kanya. Akala ko ba tulong-tulungan dito? Bakit pinakautang tayo dito? Bigla akong binatukan. Pero hindi ko binatukan. Bigla akong binuhusan ng malamig na tubig. Kunyari lang. Ano ka ba bro? Bakit ka nagagalit sa upline natin? Hindi naman ikaw ang umutang, sinama lang kita. Ako yung umuutang. Ako dapat ang galit, hindi ikaw. Okay lang yun kahit di ako pinautang. Ibig sabihin, dapat lalo akong magsumikap. Ang hirap pa na ng ganun. Tama? So, alam mo, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. O nga, no? Bakit ako nagrereklamo? Hindi naman siya ang umutang, ako naman. Okay lang yun kahit di ako pinautang. Tinuloy ko pa rin yung business. Ang daming ginawang hindi maganda ng upline ko. Sinasabi ko to hindi para nagrereklamo, para just in case dumating man sa buhay niyo yung mga ganyang pagsubok, pinabayaan ka, ginawa ka ng di maganda, ituloy mo pa rin. Kasi kasama po yan eh. Yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin yan, dinesign yan para maging mabuti tayo, para subukin lang tayo. Tama ba? Pag ikaw ay nalaglag sa pagsubok, ibig sabihin, laglag ka. Tama? Ang mga tao sa Tama. mga taong masasama sa paligid natin, hindi po tayo pinadala ng mga yan para maging salbahe tayo. Pinadala yan para i-practice natin yung kabutihan natin. Paano yun? Ginawa ka ng di maganda, gawan mo ng mabuti. Binato ka ng tinapay, batuin mo ng peanut butter. Batuin mo ng peanut butter. Batuin mo ng Alaman. bato. Diba? Binato, baliktad. Binato ka ng bato, batuin mo ng hollow blocks. Binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Yun yung tama. Nakuha niya po yung ganito. So, parang makasimbahan. So guys, para sa akin guys, nakatulong sa akin yung pagba-Bible study ko nung 16 years old ako. Mga 4 yata. Yung mga turo doon, nagamit ko dito sa networking. Kaya kahit di maganda yung ginagawa ng upline ko, mga tao, mga downline ko, okay lang yun. Okay lang yun. Tama ba? May purpose lahat ng pangyayari. Tama, sabi nga, ang mga inaapi ay binibless. Tama ba? So okay ba yun? So parang gano'n. Kaya sinabi ko, parang negosyo, siyempre namumuhunan tayo, gumagas tayo, nalulugi tayo. Minsan kumikita, minsan hindi. Tapos parang foundation, tumutulong tayo sa kapwa. Tapos parang simbahan, dapat turuan natin yung mga downline natin, magkaroon ng takot sa Diyos. Hindi man sila maging religyoso, ha? Huwag natin turuan sila maging religyoso. May grabe, Sus Mariosep, Sus Mariosep. Hindi natin tinuturo yung mga ang tinuturo natin is maging makadiyos. Magkaiba yung seryoso sa makadiyos. Yung religyoso, pakitang tao lang yan. Yung makadiyos, ay yung kahit walang nakakita, ina-apply niya. Kahit nasasaktan na, tama. Sabi nga ng iba, ay tao lang ako para ka-Diyos, nagpapatawad kasi Diyos yan. Ako tao lang ako, hindi ko walang kapatawaran yan. Yun na nga eh. Diyos nga yun. Dapat yun nga ang hindi nagpapatawad. Tayo, sino ba tayo? Tama ba? So, naging religyoso ng dating ko, ha? So, yun yun. Kaya ako nasabi, kaya para maging successful kayo, ganun po tignan niyo sa business natin. Para po tong traditional, para tong foundation, parang simbahan. Tama? Pero dun sa traditional, kahit walang foundation dyan, kahit walang makajos dyan, yayaman ka sa traditional. Nga lang, ikaw lang. Ikaw lang. Yung mga waiter mo, hindi yayaman yan. Siyempre, pag yumaman yan, edi iniwanan ka yan. Tama? Nakuha niya po yung point. So, okay ba yun? Maganda ba? Maganda ba yung pagkakabagsak ko sa inyo ng business?
na para at least sa susunod na maengkwentro niyo yung pangit na pangyayari, ay, sabi ni Upline, ang networking parang simbahan to. Hayaan mo lang yan. May umutang sa'yo, di ka binayaran. O, kasalanan mo yan. Bakit ka nagpautang? Sana kung magpapautang ka, ready kang hindi mabayaran. Kung ayaw mong hindi ka mabayaran, edi wag ka magpautang. Di wala ka sanang problema. Ibig sabihin guys, lahat ng problemang dumarating sa atin, tayo po may kasalanan. Yung asawa mo, iniwan ka. Kasalanan mo yan. Kasi bakit? Inasawa mo eh. Kung sana hindi mo inasawa yan, di sana hindi kanyan iniwan. Pero okay lang yun. At least iniwan ka ng anak. Ang mga gwapo at mga magaganda. Tama? Hindi ka man lang tinulungan, okay lang din yun. At least meron kang anak, nagamit mo yung matres mo. Tama? Kasi yung iba, pag hindi nagamit ang matres, nagkakaroon ng mayoma. Pero hindi naman lahat. Sabay tinakot. Grabe, apply, parang sinabi mong ano mag-aanak na ako. Biglang nag-anak. No? Kung kailan 50 ka na, tsaka mo naisip yan. Dapat nung bata-bata ka pa. May na-post ka na. Joke lang, joke lang. So, okay ba yun guys? So, yun lang. So, overtime na ako. So, sa financial literacy naman guys, simple lang. Yung sinesweldo nyo po, dapat marunong po kayo mag-budget. Ang ipadala nyo lang po, kung ano lang kailangan nila sa Pilipinas. Marunong po kayong maglista ng expenses nila, yun lang po ipapadala. Hindi yung papadala mo lahat ng sahod mo tapos isa lang anak mo. Pag kinumpute ko yan, 1,500 para sa pagkain ng anak mo, tapos 1,500 para sa pagkain ng nanay mo nag-aalaga, tapos 2,000 para sa kuryente tubig, that will be 5,000 lang. Bakit nagpapadala ka ng 20,000? Sabi kasi nila kulang. Kasi nga hindi ka marunong maglista. Kailangan marunong nga maglista. Mga negosyante marunong maglista. Padala mo lang kung anong kailangan. Or unless kung di ka marunong mag-compute, kalahati lang ng sahod mo, padala mo. Ng kalahati tabi mo. Actually, baka ngayon kalahati mo, sobra pa yan. I-compute mo pa rin. Okay ba yun guys? So, sample tayo ng financial literacy dito para magkaroon tayo ng actual. Bigyan pa natin ng 5 to 10 minutes to. Kakayanin natin. So, Tita Lorena Ramos, pwede ba na-interview na ba kita dati about sa financial literacy? Yes Hindi pa. po. Na-interview na po. Okay. So, medyo naayos mo na yung pagpapadala mo sa Pilipinas. Marunong ka naman Yes po. mag-budget. Opo. Dati, magkano pinapadala mo? Ha? Dati, nung hindi pa tayo nag-usap, magkano pinapadala mo sa Pilipinas? Dati nung buhay pa ang parents ko, kalahati yung pinapadala ko. Tapos yung kalahati binabangko ko po. Ngayon, ano yung Nilalagay- ginagawa mo? Ngayon, magkano ka na magpadala sa Pilipinas? Ngayon po, kinat ko na po yung yung allowance nila dahil wala na yung parents ko. Sister ko na lang po yung nasa bahay namin. Tapos Magkano pinapadala mo niya? Magkano pinapadala mo sa Pilipinas ngayon? wala po. Wala na. Bakit wala na? Hindi na ako nagpapadala sa mga Bakit ilang kapatid taon na ko. ba yung sister mo? Bakit ilang taon na ba yung sister mo? 47 na po siya. O tama naman, papadala mo pa yung 47. May asawa na. Hiwalay. Oh, ano na yan? Guys, yung mga ano niyo, yung mga kapatid niyo, mga 16 na kahit anak niyo, kapatid niyo, basta 16 years old pataas yan, basta nagtatrabaho nun, huwag niyo nang padalahan kasi may mga naririnig akong ganyan. Yung kapatid ko pinapadalang ko. May asawa na ba yan? Magkano pinapadala sa 20 mil. Ano ba yung asawa niya? Call center. Oh, kinompute ko. Grabe. Yung lahat ng gastos sa bahay, OFW nagpapadala 20 mil. Tapos yung kinikita ng dalawang mag-asawa, 20 mil, 20 mil, aba kanila lang. 40 mil kinikita ng mag-asawa, aba kanila lang. Lahat ng gastusin sa bahay, 4 anak, kasama yung nanay, tatay, 20 mil. Abay, parang mali naman yan. Kasi hindi ko alam gagawin sa pera ko. Kasi kawawa naman sila. Hindi kawawa, yun, tumigil ka. Pag ang kapatid mo, anak mo, kahit sino pa yan, 16 and 18 na yan at nagtatrabaho na yan, huwag mo nang padalan yan. Lalo na kung may asawa. Kung wala, tulungan mo lang. Pero hindi mo bubuhayin. Hindi matututo yan kung tama. So, very good, Lorena. At least hindi mo na 47. Ikaw nga, matanda ka na, nagtatrabaho ka pa. Di ba? Siya din, magtrabaho rin siya. Tama? So, very good, no? So, Lorraine, usap tayo ulit. Video call tayo minsan para turuan kita ng tamang makaipon ka. Gusto ko, Lorraine,
bago mag-December or December, makapag-for good ka na, ha? Yan ang Uuwi estimated na, ko. Kasi wala. uuwi Uwi ka na na? uuwi na po ako ng December. Magpo-for good na po ako. Ayun na nga, yun na. Usap tayo bago mag-December kasi kaninong grupo ka ulit? Kay LKI po ako, kay ang Ayan, upline ko si Tapos, Joros. makinig ka Joros mabuti. Aurelio. Kung January niya yon, ang sweldo mo, sample, estimated ko lang to 20 mil. Kung sa loob ng 10 buwan, that will be 20 times 10, 200,000. Okay? So, ang main goal mo dyan, depende sa usapan ng apply mo, no? May 100,000 kang ipon. Yung 200,000, pwedeng yung 100 pang rehead, yung 100 pang savings mo para pang for good mo pang bala. Pag magfo-for good po kayo, Lorena, at least may 200, pinakamababa 100,000. Tapos naka 15 heads ka or 7 heads, okay na po yun. May marketer o wala, depende, mas maganda. Depende sa usapan nyo ng apply nyo. Okay ba yun? So, congrats Lorena, kubuti na lang. Kasi may ganyan ako narinig, 50 anyos na, padala pa ng padala. 55 na. Walang anak. Lahat ng sahod niya pinapadala niya sa pamangking niya. Ay ko, ano bang trabaho ng tatay nga? Call center mag-asawa. Ay ko, huwag ka na magpadala. Okay, so last, baka may makapag-interview pa tayo nang hindi pa nakausap. Si Shine. Pilipinas ka, ibang bansa. Parang nasa Pilipinas ka lang. Nasa Pilipinas ka nga lang. Kasi yung pader mo halatang Pilipinas eh. Pag yung ganyang mga pader, Pilipinas yan. Sino ba yung dito na sa ibang bansa? Si Salano. Parang ibang bansa yung cabinet mo. Nagdududa ako. Parang Pilipinas na yung pader mo. Salano, nasang bansa ka? Parang Pilipinas lang yung cabinet mo eh. Hindi ganyan yung cabinet sa ibang bansa eh. Mag-unmute ka Saudi nga. po, Saudi. Saudi. Ba't ganyan yung cabinet nyo? Parang ordinary lang. Kasi dyan sa Saudi, Kasi cabinet lumang-luma malalaki. yung bahay nila. Oh, luma na no? Parang Pilipinas lang. Madala ako makakita ng ganyan na bahay sa Saudi. Salano, ilang taon ka na? 49. O magkaedad lang pala tayo, grabe. Ako 46, kaedad lang tayo. Tapos Salano, ilan ang anak mo? 6. Grabe, dami nun. Ilang tatay? Ay, isa lang. Ba, ang bait. Iba, anim ang anak, 7 tatay, kakaiba. Ikaw, bait mo, isa lang tatay. Si Penilyn, makatawa talaga to. Ikaw, Femelin, ilan anak mo? Grabe ka, makatawa. Siguro maraming tatay anak nito. Joke lang. Please. So, Salona. Ganun. Yes. Ilan anak mo, Felina? Na Fenelin. Ilan? Senyas mo sa kamay mo. Wala. Ba, virgin pa. Mamaya ka na, bukas ka na. Guys, yung iba na hindi ko na makakausap. Nagtago, virgin pa, nahiya eh. No? Uy, joke lang ha. Sa mga religyoso dyan, pasensya na kung ganito yung bunganga ko. Ang hirap kasing magpataw. Pero hindi naman ako nagmura, di ba? Pag sinabing virgin. Di ba? Nagmura ba yun pag sinabing virgin? Virgin Mary, masama ba yun? Virgin Mary. Uy, bastos mo ha. Ba't mo sinabing Virgin Mary? Hindi naman siguro bastos yung ganun, di ba? Tapos yung T, di ba? Tsaa? Tama ba? Tsaa yung T, tama ba? Salano. Yes. Tama. Siya. Pag uminom ka T. ba ng 2 T, masama na ba yun? Pag uminom ka ng 2 T, masama na ba yun? Hindi ko Salano? alam. Hindi ko alam. Simple lang tanong. Uminom ka ng 1 T, masama yun. Pag 2 T yung ininom mo, masama na ba yun? Depende sa tao. Hindi, ikaw nga. Ikaw kinakausap ko. Depende ka pa na. Ikaw kinakausap ko, makakainom ka ng 2 T. Masama ba yun? Hindi naman, masama. Oo. Ang masama Isa yung sa gabi, isa sa umaga, isa sa umaga, isa sa gabi. Ang masama yung kape. Pero yung kape natin guys, kahit makasampu ka nun, hindi ka ma-high blood kasi wala siyang caffeine. Okay ulit. Salano, ilang taon yung panganay mo tsaka bunso? Panganay, 30. Ang bunso? Bunso, 17. 17. Okay, yung trabaho ng asawa mo?
Wala naman trabaho kasi may sakit daw siya. Meron siyang, Meron daw siyang sakit. anong sakit niya? High blood. Parang dalawa na kayo may high blood ah. Hindi ko alam. Kasi Anong matagal sakit na niya? ako Anong sa sakit Saudi. niya? Okay, magkano Oo. buwan-buwan pinapadala mo? Magkano buwan-buwan pinapadala mo? Ay, lahat ng sahod ko pinapadala. Ay, di, actually, pera mo naman yan. Wala naman akong pakialam dyan. Pero ganito sa Lano, no? 17 na yung anak mo. Ilan pa doon yung nag-aaral? Tatlo ang nag-aaral. Kung Isa yan, ha? isang college. Doon sa college Dalawa mo, sana. magkano tuition fee nung college mo? Every month 1,500. Maliit lang, no? Yung tatlo mong anak, graduate ng college? Yung tatlong una? Dalawa ang graduate college. Yung Hindi. Dalawang high school, isang college ngayon na year. Yung nakagraduate ng graduate. college, anong natapos niya? Yung nakagraduate ng college, anong natapos niya? Hindi. Yung mga panganay na tatlo, hindi yung nakatapos. Pero nag-aral ng college. Hindi. High school, elementary, college. Wala ka pang napapag-graduate ng college. Ano yung itong Wala. pinag-aral mo ng college? Anong course? Criminology. Anong year niya na? 2024? Hindi. 24 yata. Hindi, anong year niya? Third year na siya? Hindi, Fourth year? fourth year college. Matatapos na Graduate po. siya sa ngayon. Sa Lano ganito ituro ko sa iyo diyan, yung isa na lang ipag-college mo yung criminology. Yung iba, tulungan na nila yung isa't isa kasi para makapag-40 ka na kasi 47 ka na, konting tumbling na lang, 50 ka na. Tama? So para makaipatas sa Lano, ang computation ko diyan yung asawa mo nakakalakad pa o nakahiga na lang? Hindi naman nakakatayo? Nakakalakad pa daw. Matagal na ako sa Saudi. Alam mo kaya ilang taon na siyang hindi nagtatrabaho? Hindi ko alam kung magtrabaho pa o hindi kasi matagal na ako dito. Sabi ko ilang taon na siyang hindi nagtatrabaho. Matagal na yun. Walang trabaho. Sabi ko ilang taon na. Siguro mga 7 years walang trabaho. Dito lang sa bahay. Tapos Makinig ka sa Lona maglilinis kaya doon sa kanyuga alam namin. mo, makinig ka sa Lona kaya hindi nagtatrabaho yung asawa mo. Ano lang to, estimate ko lang to, hindi ka naman inuulan. Kasi nga, sa laki ng pinapadala mo, hindi naman niya kailangan magtrabaho. Nakuha mo yung point? Dahil sa laki ng pinapadala mo, may pang-inom na yun. Kasi pag kinumpute ko yan, makinig kang mabuti. Kung sakaling ang asawa mo ay hindi na nakakapagtrabaho, makinig kang mabuti bedridden na. 1,515 tatlong anak mo. Pinapakain mo. 6,000 para sa pagkain nila. 2,000 para sa kuryente at tubig. 8,000 lang ang gastusin nila. 10,000, yun lang dapat padala. Since 20,000, ang sobra doon sa padala mo, sobra ng 12,000. Kaya yung asawa mo, hindi na talaga magtatrabaho na makakain, tamang oras, may pang-inom, or basta sobra yung padala mo, hindi ko alam kung inom ba o ano, basta sobra yung padala mo, hindi na yan talaga magtatrabaho. Pag-aralan mo, Solena, i-compute kung magkano talaga yung expenses nila. Kung pwedeng ilabas mo yung asawa mo sa expenses mo, anak mo lang padalan mo. Dapat nga, tumutulong sa pagbuhay sa mga anak mo, hindi ikaw lang eh. Kuha mo yung point? Kasi pag hindi mo itatama yung Salano, magugulat ka na, 60 years old ka na, OFW ka pa rin. Pag hindi mo itinama yan, ang ganito gawin mo Salano, i-budget nila yan, 10,000 na lang ipadala mo. Gawin mo ng paraan para i-budget. Pag asawa, kulang to, awayin kita. Siguro meron kang lalaki dyan sa ibang bansa. Salano, kailangan mo makaipon din. Hindi pwedeng puro sila na lang. Ikaw naman, puro diyan ka na lang sa ibang bansa. Tama? Sabi nga, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang sarili mo, mahalin mo pamilya mo. Sarili mo muna yung mamahalin mo bago pamilya mo, ha? Baka mali kasi guys, yung sobra kayong pagmamahal sa pamilya nyo, pinabayaan nyo na yung sarili nyo. Tama? Mahalin nyo yung sarili nyo, mahalin nyo yung pamilya nyo. Hindi yung, okay lang, dito na ako mamatay sa magiging OFW, masaya yung pamilya ko, masaya. Huwag ganon. Dapat masaya ka rin. Masaya rin sila.
Tama? Baka lahat ng asawa ng anak mo nakapag-asawa na, lahat na sila lumigaya. Ikaw, di ka pa lang lumigaya. Lahat sila nakapag-tour na, lahat araw-araw inom-inom sila. Tapos ikaw, sinidoro ka dyan. Tama ba? So, Tama. Tama. kalahati lang ipadala mo sa Lano kasi ano babae ka eh. Mas malakas pa yung asawa mo kaya hindi nagtatrabaho yan. Kasi sobra padala mo, sobra ng 12,000. May pangkain na siya, may sobra pang 12,000. Ayoko nang maghusga. Masama manghusga. Oo, Iniinom tama. niyo ba yan o pinangchichicks yan? Masama manghusga. Pero nasabi ko na rin. Hindi, wala ako sinabing ganun. Okay na So, yun, ibig Alex. sabihin, kalahati lang ipadala mo, tapos make sure na yung kinikita mo dyan sa ibang bansa, kitain mo rin dito. Guys, ang business natin, meron dito 60 years old, sumali. Pagdating ng 61, nagwa 100,000. Pagdating ng 62, nagto 200. Pagdating ng 70 years old, nagwa 1 million per month. Wala sa edad ang pagyaman dito. Blind, 47 years old na ako, matanda na ako, hindi na ako makakapagsalita. Hindi na ako mapagin. Ba, hindi totoo yan. May 60 years old, sumali. Pagtungtong ng 70, mayaman. 72, kasama pa namin sa Korea. Nagpunta kami, may ice, may yelo pa, nagtatrabaho pa. Kaya kalokohan yung nangyayari sa asawa mo, batang-bata pa, tapos di pa nagtatrabaho. Ikaw nga, may high blood ka rin, may sakit ka rin, pero nagtatrabaho ka. Yung asawa mo, ang sakit niya, baka high blood din. Pero pwede pa rin magtrabaho yun. Baka katabaran yung katabaran. Basta hindi, basta yun na lang yun, sa Lona, kalahati lang ipadala mo. Sabihin mo, Yes. inipit mo yung kalahati kasi kailangan mong makaipon eh. Kasi paano kung bigla na lang, wag naman mangyari. Bigla ka na lang pauwi ng Pilipinas, wala kang ipon. Kawawa ka sa Lona. Tama hindi? Oo. Tama. Sobra yung padala mo. Tapos yung isa mong mga anak na pataas, 17 pataas, mag-working student na sila. Ako nga, 9 years old pa lang ako, nagtitinda na ako ng pandesal eh. Nakuha niyo yung point? Okay ba yun? So, yun. So, maraming salamat. Overtime na ako. Ayoko masyadong sobra-sobra sa overtime. Gusto ko mag-usap pa tayo. Gusto ko makausap pa kayong lahat. So, guys, pwede niyo po akong mag-mute na. Ang lakas ng electric fan mo. Electric fan ba yan o grounded? Para ka nakasakay sa Yes. bus. Ang ingay. Nakatapat ka sa electric fan. Mag-mute ka na sa Lona. Sila. Hindi pala si Salona yung maingay. Tingin mo nga yung maingay na yan. Sino yung maingay dyan? Parang nakasakay sa bus. Technical. Mute nga. Mag-ano na ako, closing prayer. Closing remark na ako. Yan, mute na. Yan. So guys, maraming salamat guys, no. Gusto ko maka-video call kayo lahat. I-PM nyo ako para mas maganda kasi ang hirap kasi pag groupings, no. Pero kahit papaano, kahit di kita nakausap, pwede mong i-apply yung financial literacy. Budget mo, isulat mo. Ha? Wag yung basa, bahala na, 20,000. Mapa-6, mapa-3 yan, may tamang computation yan, yun lang ipapadala mo para makaipon ka. Kasi hindi po kayo asing lakas ng kalabaw anytime. Pwede kayong mapauwi ng amo nyo, pwede kayong magkasakit, wag naman mangyari, tama? Pero importante, may naitatabi kang pera para pag uwi mo ng Pilipinas, may bala ka para gawin tong business natin. Tama? Or if ever gusto mo mag for good na, may bala ka na hindi mo na kinakailangan ituloy pa yung ano dyan. Ako guys, 20 pesos lang puhunan ko. 6 po ang anak ko. After 2 weeks po, nag full time ako. Kasi bakit? Nararamdaman ko, yayaman ako dito. Bakit? Mag-i-invite lang, napakadali naman mag-invite. Magbebenta lang, madali lang naman magbenta. Tama ba yon? So, dito po sa business natin, sa 13 years ko, sa almost 49 million na po yung kinita ko. Naka 8 sasakyan na po ako, isang kondo, isang bahay sa Taytay Rizal, tama? Nakapag-travel na po ako lahat ng bansa, almost, no? Mga 8 bansa na yung napuntahan ko. Sa Hong Kong, pabalik-balik na yata ako dyan, mga naka-6 na beses na yata ako. Sa Thailand, naka 3 beses na ako. So, yun yung mga pwedeng mangyari sa inyo. Ang ibang bansa, mamamasyal kayo. Hindi na kayo magtatrabaho. Okay? So, yun lang po. Tapos, i-PM. Gusto ko guys, lahat kayo guys, i-PM niyo po ako para ma-send ko sa inyo yung 8 hours na video ko. Itong 8 hours na video na to compilation is pag natapos mo tong 8 hours na to, 1 hour a day lang yung panonoorin to. In 8 days tapos mo to.
I-PM mo up, pengi ako ng 8 hours na video. Para ka ng 10 years na member. Sasabihin mo, ang dali lang palang yumaman. Ang dali lang palang mag-invite. Ang dali lang pala gawin yung business. Completos, Ricardos na yung mga training ko. Ito yung Facebook ko, guys, no? Okay, so Adrian Vito. Kasi baka makita mo ibang Facebook eh. Ba't nagiging invisible yung cellphone ko? Pati ako nawawala eh. Yan, Adrian Vito. Ayan, steady. Screenshot mo. 1, 2, 3. Adrian Vito na may malaking puso sa likod, na may vision board sa likod. Yan. I-message mo ako, Adrian Vito. Yan yung Facebook ko. Aninagin mo na lang. Pag nilalapit ko sa screen, nagiging invisible ako eh. Yan. Yan, nabasa yun na yun. Adrian Vito. I-message apps, pengin ako ng 8 hours na video. Gusto ko lahat po kayo masendan nito para maaral nyo pong mabuting business. Sobrang dali lang pong gawin yung business natin. Ang kailangan nyo lang maaral. Okay? So, thank you very much. Overtime na po ako and salamat sa oras nyo at pakikinig at na mga nag-open cam at mga nakakwentuhan ko. And ang main goal natin guys dito is lahat kayo dito 194 na, grabe, 194 na. 194 kayong nakikinig dito is lahat kayo maging successful. Nasa Pilipinas ka man, nasa ibang bansa. Very important guys na mag-pray lang tayo. Okay, importante mag-pray lahat ng ginagawa natin. Gawin natin na may basbas sa taas, no, para yung bad spirit lumabas sa katawan natin. Kasi minsan yung katawan natin nagiging masamain loob tayo, mainipin. Okay, so lagi lang tayo magpe-pray para yung mga bad negative attitude matanggal sa katawan nyo at maging successful kayo na hindi kayo masyadong mahirapan. Naniniwala ako sa gano'n, no? Effortless. Kasi bakit? Sa lahat ng bagay, pag nilagay mo si God, madali ang pag-success mo. Okay? So I'm Adrian Vito, nagsasabi, in God we trust. So thank you very much sa time nyo. God bless everyone. Thank you guys. Alright. Thank you so much, Mentor Adrian Vito, sa napakalupit at syempre Thank you po, napakadaming Apply. wisdom God bless. and knowledge na naman na natutunan namin. Ayan, sa bola natin Adrian. salamat si Mentor Adrian Vito. PM nyo ako, PM nyo ako para ma-send ko sa inyo. Yeah, so before tayo mag-end offline, so mag-picture po muna tayo. Ayan. Ayan, so kami muna ni Up Adrian. Ayan, so offline, Project High. Ayan, so 1, 2, 3. Ayan, so wait lang. The next. Millionaires, guys, millionaires. Lahat kayo para lahat tayo magka-chat. 1, 2, 3. Ayan. First page, guys. First page, Project High. 1, 2, 3. Second page, Project High. 1, 2, 3. Third page, Project High. 1, 2, 3. Ayan. So, first page ulit. Ayan. Millionaires. First page. Ayan. 1, 2, 3. Second page, millionaires. 1, 2, 3. Third page, millionaires. 1, 2, 3. Ayan, so thank you so much sa lahat na nakapakinig at syempre sa nabigyan ng advice ni Mentor Adrian Vito. Thank you so much sa lahat. Syempre, excuse bro, may mahabol lang ako. sige. Yan. Yan guys, mag-PM po kayo sa akin para ma-send ko sa inyo. No? Ngayon na kayo mag-message. Abangan kayo mga message. Yes, finish. Palang nag-send sa akin. Sige, thank you. Thank you po, Mentor. Thank you po sa lahat.
Eat rice, And madam, so, kalas. apply lang natin lahat na natutunan Yes, natin. through the other. Wisdom, knowledge about kay Through the Mentor, other. kinapit ni Mentor Adrian para maging smooth lang ang ating pag-network. And guys, so Banana, thank you so eating. much and Po, God bless. Love you all. Bye. Thank you, Mentor Adrian dito.